Ayan mga kababayan na, ladies and gentlemen, ito ba talaga ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga ng korupsyon? O parang mas bagay tawagin na Committee on Self-Defense? Kasi naman tingnan mo naman kung sino-sino yung mga nakaupo. Si Jinggoy Estrada, dating nakulong dahil sa PDAF o pork barrel scam involving around 183 million in alleged kickbacks mula sa mga peking proyekto. Nakonvict pa sa bribery case at hanggang ngayon may bahid pa rin ng corruption allegations. Ngayon, siya ang mag-iimbestiga ng corruption? Ito, si Rodante Marcoleta. May bagong plunder at bribery complaints matapos umanong makatanggap ng around 75 million na undeclared campaign donations noong 2025 elections. Nadawit din noon sa mga COA findings connected sa Napoles Link NGOs. Ito pang isa, si Cheese Escudero, nadawit sa flood control scandal at allegations ng budget insertions at kasama na ang kickbacks. May affidavit pa mula sa dating DPWH official na nagsasabing may umano'y 20% cut arrangement sa infrastructure insertions kung saan around 160 million daw ang napunta sa kanya mula sa 800 million budget allocation. Ito pang isa, si Mark Villar, dating DPWH Secretary na matagal nang inuusisa dahil sa flood control projects, contractor connections, at alleged kickback schemes. Habang ang pamilya nila ay humaharap din sa SEC complaint involving insiding trader and market manipulations allegations. Siyempre hindi mawawala si Camille Villar. Kasama rin yan sa parehong controversy involving alleged insider trading at questionable stock transactions type to Villar-owned corporation. Tapos, ito yung committee na magbibigay daw ng accountability. Paano ka magkakaroon ng tiwala sa investigasyon kung yung mga taong dapat nagtatanong, sila rin mismo ay may sariling mga tanong na hindi pa nasasagot. Hindi po ito simpleng political attack. Ito ay usapin ng kredibilidad. Ang tanong, meron ba silang kredibilidad? Kasi mahirap seryosohin ang anti-corruption hearing kung yung mga nasa harap ng mikropono ay paulit-ulit ding iniuugnay sa corruption controversies. At yan ang pinakamalaking problema sa gobyerno natin. Yung mga dapat naglilinis ng sistema, sila rin ang paulit-ulit na nasasangkot sa dumi ng sistema. Kaya ano na lang po ang mangyayari sa investigasyon dito sa flood control? Baka ang mangyari niyan, yung mga involved biglang cleared na.